Hindi raw nag-aangkat ng repolyo ang Pilipinas mula sa ibang bansa taliwas sa unang alegasyon ng presidential sister at ni Senator Amy Marcos. Ayon sa palasyo, tiniyak mismo ng Agriculture Department na hindi nila ito ginagawa dahil ikalulugi ng mga magsasaka. Itinatapon na lang raw kasi ang mga hindi mabentang gulay dahil sa pag-aangkat sa ibang bansa. Tunghayan ng report ni Triza Lopez. Wala umanong katotohanan ang paratang ni Senator Amy Marcos na labis-labis ang pag-aangkat ng Department of Agriculture ng repolyo na nagiging dahilan ng pagkalugi ng mga magsasaka. Yan ang naging posisyon ng palasyo nang kumpirmahin ng Malacanang ang paratang ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, iginiit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi nag-aangkat ang DA ng repolyo sa ibang bansa. Hindi po ba dapat tanungin niyo muna si Senator Amy sa bawat salita niya, saan ba nanggagaling ang kanyang mga binabanggit na mga ganitong klaseng mga kwento na wala namang pinanggagalingan. Noong Lunes, dismayado umano ang senadora sa patuloy na pagpasok ng inangkat na gulay na nagdudulot ng pagkalugi sa mga magsasaka, dahilan para itapon o pagbili sa murang halaga ang mga repolyo. Iginiit niya na sa kabila ng sapat na produksyon ng repolyo kada taon na umaabot sa 135 metric tons, sapat para suplayan ng bansa, hindi pa rin anya humihinto ang DA sa pag-import. Ito ang itunuturong dahilan ng senador kung bakit napipilitan ang mga magsasaka na ibenta sa halagang 7 piso kada sako ng repolyo habang mahal ibinebenta sa mga pamilihan. Bukod pa rito, hinamon din ni Marcos ang Bureau of Plant Industry na ipaliwanag ang patuloy na pag-i-issue ng import permits sa kabila ng sapat na supply. Noong May 2, libreng ipinamigay ng Tourist Police Unit ng Baguio City ang mga bagong ani ng repolyo. Sa San Jose del Monte, Bulacan, ibinebenta na lamang ang 1 kilo ng repolyo sa halagang 15 pesos. Ayon sa report, hinahayaan na lang din ng mga magsasaka sa Benguet na mabulok ang kanilang ani kaysa ibenta sa paluging presyo dahil sa pasakit na dala ng mataas na presyo ng diesel para sa pagta-transport ng produkto. Hinihikayat ng kapatid ng Pangulo na bilhin ng gobyerno ang mga ani at ayusin ang daloy nito sa merkado. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.